Ang sarap magmeryenda sa dami ng mga masasarap na kinakain ngayon. Aba, syempre, makukumpleto lang pag meron tayong mainit na tsaa. Magandang araw sa inyo mga friends! Nandito na naman tayo sa ating meriendahan at kwentuhan dito sa ating programang 20%, ang programang puno ng puso para sa inyo. So let us praise the Lord. Let us praise the Lord. Ayan, kaya tatandaan sa tuwing tayo humihigop ng mainit na tsaa, patuloy tayo nagpupuri sa ating Panginoong Diyos dahil tayo ay binibigyan pa ng lakas at buhay para makapagkwentuhan. So napansin ninyo, nasasanay na tayo sa ating mandate, di ba? So hindi nyo na namamalayan, tayo ay nalilibang pero tayo ay natututo din. Kaya nga itong oras na ito, may ipa-flash kami sa screen ninyo, yan ay isang cellphone number. Hindi cellphone, number lang po. At yung numero na yan ay kailangan ninyong kopyahin. Bakit? Kasi titignan natin talaga kung naging masugid kayong taga-subaybay. Ano ba ang numerong nababasa nyo ngayon sa inyong screen? So basahin nga natin sabay-sabay. 0908-891-1365. Para fair tayo, kailangan pareho tayo ng numero ha? At ipapaliwanag ko kung bakit. 0908-891-1365. Kung nakopya nyo na, makinig kayo. Bakit? Kasi ang tema natin ngayong hapon na ito ay wrapping gifts with a smile. Noong nakaraang Lunes, gifts din ang pinag-usapan. Pero ano naman ang topic natin the last time? Health and wealth as gifts. So makikita ninyo, no, papalapit ang Pasko, puro regalo ang ating pinag-uusapan. So ngayon, regalo nyo na ito sa akin, na pag ako ay nagtanong sa inyo, hindi lang kayo dyan sa bahay nyo sasagot. Ite-text nyo po sa akin, baon po ngayon ng aking cellphone. Ite-text nyo sa akin kung ano ang sagot nyo sa aking tanong. Ready ba tayo dyan? Let us praise the Lord. So yung ating pasasalamat is in a form of a question and answer. Okay, if you are ready. Unang katanungan, kailan ba ni-launch ang ating programang 20%, ang programang puno ng puso para sa inyong lahat? Gusto ko yung eksaktong petsa. Bakit? Kasi very meaningful ang petsa na yan. Are you ready? Aabangan ko ha. Hindi ito paunahan. Kailangan tama ang sagot. Are you ready? Get set, go! Aabangan ko sino ang may tamang sagot. 0908-891-1365. Naku, nag-iisip. Wala bang load? Wala bang mga load? Naku, palagay ko sumasagot kayo dyan sa FB natin no? Hindi sa FB yung answer Dito po sa cellphone ang answer. Ano yung unang episode natin? Anong petsa? Yung launching natin. Parang wala. Uy, merong sumagot. Ang galing-galing naman. Pero hindi ko sasabihin kung sino ka. Pero tama. Ikaw na unang sumagot sa akin. Tama ang answer mo. Ano ba ang answer? October 20, 2020. Palakpakan natin sila. Okay. So, ganito lang ang technique dyan. Siyempre, 3 kayo agad sabay-sabay. Para walang dayaan, meron pong numbers, merong timer. May time yung cellphone ko. Kung sino yung unang-unang pumasok. Ang unang pumasok po sa aking cellphone ay 3:35 p.m. So, mamaya papaliwanag ko kung sino ka, pero tama ang answer mo. Okay, so alam niyo na yung technique, Okay, punta tayo sa ikalawang katanungan. Kayang-kaya niyo to. Siguradong mag-uunahan kayo at matataranta pa. Pag sumisigaw ako ng let us praise the Lord, ano po ang sinasagot nating lahat dyan sa inyong mga bahay? Ready? Marami po excited ngayon, no? Naku, parang mabagal kayo yata mag-text Walang answer,
Ang pumapasok ngayon yung answer sa unang tanong. Nasa pangalawa na po tayo. Ang tanong ko po, ano sinasagot? Let us praise the Lord. Wala pa rin. Sige, sayang naman. So pupunta na ako sa ikatlong katanungan. Nung naging bisita natin si Miss Anita Castro, meron po siyang napakagandang iniwan sa atin. Ano ang sabi niya? Corruption of the blank is the worst. Corruption of the blank is the worst. May isang missing word. Ano po yon? Corruption of the blank is the worst. Hahanapin nila, bubuksan nila yung kanilang mga FB sa mga naunang episode. Maganda po yung sinabi na yun ni Anita Castro. Yan ay topic niya noon sa financial freedom. Yan, di ba? Accounting for seniors. Uy, meron na sumagot. O, itong sumagot, si 0998, wala ka pong pangalan. Pakisabi yung pangalan mo po. Number lang ang lumabas. 639-98-530-7648. O, yung dulo lang, 4648. Ayan. Okay. Sunod natin. Si Sir Raynel naman. Yung nakaraan, di ba? Tungkol to sa mga libro. Ang sabi niya, nakakatuwa ito. Ang sabi po niya, reading is the blank of the mind. Reading is the blank of the mind. Okay, last round. Reading is the blank of the mind. Ano ba? Ano ba ang effect ng reading sa ating mga isipan? Okay, next. May winner na rin tayo. Pero mamaya, hindi naman to nabubura. A-announce natin. Paano ba ang winner? Kasunod, ito sa unang episode natin, sa pilot episode. Mental health affects blank health. Mental health affects blank health. Ano bang naaapektuhan ng ating mental health? Isip-isip, hindi pa tayo senior. Alam nyo yan, dahil ang dami-daming nag-comment nung mga oras at araw na yon. Sige, wait lang ako. At habang naghihintay ako, magsa-shoutout muna tayo sa mga nanonood sa ating kasalukuyan. Batiin natin ang mga faithful viewers natin and followers, si Macrecia Fere, Amor Mantele, Juliet Roque, Annalisa Bello Villas, Leonila Marasigan, at si Vilma Lisa Bello Villas. Tama ba yan? Okay. At meron pa, Bienvenido Tapang, all the way from Pulilan, Bulacan. Bulacan natin yan. Okay. So, ano pa ba ang katanungan natin? Nahihirapan bang mag-answer? Talaga nagre-research kayo? O ito ha? Ito, talagang napakagandang katanungan nito. Inaasahan ko, mahaba ang sagot ninyo. At kung sino ka man na mauuna dito sa text message, winner ka talaga. Okay. Ano ang dahilan ng ating 20% program? Magbigay ng dahilan kung bakit tayo merong 20% program. Ang 20% program na puno ng puso para sa inyo. Okay, so aabangan natin, text lang sa ating mga naging katanungan. Nagko-complain kayo ha, bilis-bilis ko magsalita. Ganun po talaga dahil syempre ang ating oras ay very precious. So ito ay pampaumpisa pa lang naman, pampainit lang to kumbaga. Tapos kung sino po yung mga tamang sagot at sino yung mga nanalo, syempre may surprise ako sa inyo. Pero kailan malalaman paano ka nanalo? Abangan mo yung teaser. Alam nyo ba yun na meron tayong teaser? Na tuwing Biyernes, ito ay pinapalabas sa ating FB, sa Lorenzo Ruiz. At gayon din sa ating FB page, sa Layforce San Lorenzo Ruiz.
tuwing Friday, meron tayong napapanood. Nitong nakaraan, kung nanood kayo sa Katolikong Pinoy, may teaser doon, di ba? At napakasaya. Doon nyo mababasa ang inyong mga pangalan, kung kayo ay nanalo o hindi. At kung ano gagawin natin sa lahat ng mga nagwagi. Palakpakan natin, mga winners tayong lahat. Bakit tayo winner? Kasi binigyan nyo ng oras at pagkakataon ang inyong sarili na mahubog sa pamamagitan ng kabutihang loob ng ating Panginoon. Kaya nga kung regalong pinag-uusapan natin, isang magandang regalo na ang natanggap natin. Ngayon gusto ko ibahagi sa inyo yung Word of God. This is taken from 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7. Medyo mahaba pero very meaningful. Now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows generously will also reap generously. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kaya nga, lahat naman tayo may kakayahang magbigay. Kung ang lahat ay may kakayahang humingi o maghintay o mga ilangan, lahat din naman tayo may kakayahan din naman na magbigay at magbahagi. Napakatamis pong pakinggan sa ating Filipino version. Anong sabi dito? Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Bakit yan ang tema natin? Kasi ngayong magpapasko, ang mga tao nag-iisip. Madalas karamihan ay nalulungkot pag wala silang maibalot na regalo para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya nga ito ngayon ang ating mga pinag-uusapan. Pero meron muna ako sa inyong food for thought or point of reflection. Gusto ko munang alamin natin sa ating sarili. Ikaw ba ay giver o receiver? Mas magaling ka bang magbigay o mas magaling kang tumanggap? Alin ka ba sa dalawa? Pwede namang both, pero makikita natin sa ating pagninilayan ngayon kung balanse ba. Marunong kang magbigay? Marunong kang tumanggap? Kasi nakakatakot pagtanggap lang ng tanggap, pero hindi naman marunong magbigay. So tingnan natin, ano ang ating checklist? Alamin sa ating sarili. Are you a giver or a receiver? Una, do you find joy? Meron bang kagalakan pag ikaw ay nagbibigay? O yung kagalakan mo mas umaapaw pag ikaw ang tumatanggap? Ikaw lang, kapatid, ang makakasagot niyan. Pangalawang punto, namimit mo ba yung needs ng taong binibigyan mo? O namimit ba yung needs mo ng taong nagbibigay sa'yo? Nakuha ninyo? Dalawang bagay kasi, giver and receiver. Ikatlong punto, do you feel grateful? Saan ka ba mas nakakaramdam ng gratitude? Yung pag ikaw ay nagbibigay o yung pag ikaw ang tumatanggap? Kasi nakakasakit ng loob no? Pag nagbigay ka tapos wala man lang thank you, di ba? O ikaw ba, marunong ka rin ba mag-thank you sa bawat bagay na tinanggap mo? O baka mas nauuna yung daing natin o nauuna yung pamimintas natin? Kasunod na punto, sa ating pagbibigay o sa ating pagtanggap, tayo ba ay mas nai-inspire pa na magbigay din? Kasi nangyayari po yan. Sa tuwa mo na ikaw ay may natanggap, ito ay nagmo-motivate sa iyo para ikaw naman ay magbigay din sa iyong kapwa. At yung pinakahuli, may nararamdaman ka bang kalayaan? Are you free? What do I mean by that? May mga tao kasi namigay na pero hindi siya malaya. Bakit? Naibigay mo na pero sising-sisi ka pa rin. Naiabot mo na, pero may panghihinayang ka. Sabi mo, naku, sana hindi ko na lang binigay kasi wala namang kwentang tao yan. May ganun ba?
O baka may panghihinayang, di ba? O kaya naman yung ibang tao nakatanggap ng regalo, nakita mo, sabi mo, naku sayang, sana ako na lang ang nakatanggap nun at hindi siya. Okay, so ang dami na nating points of reflection. So napakaganda para sa ating maghahanda, sa ating pagbabalot ng mga regalo at sa ating pagtanggap ng mga regalo, sana ito ay ang mga puntos na naiisip at nararanasan natin. Ngayon, meron tayong inimbitahan. Kagulat-gulat kasi tungkol ito sa pagbabalot ng mga regalo pero dapat ay mayroon tayong ngiti. So hindi ko nga alam kung sino ang mas ngumingiti yung tumatanggap o yung nagbibigay. Pero ako naniniwala, ang tunay na pagbibigay, nandun ang tunay na kagalakan. Bakit? Kasi ang pinakamagandang regalong natanggap natin ay nagmula sa Diyos. Hindi siya nagdalawang loob nung ibinigay sa iyo si Jesus. Kaya tayong tumanggap, may kakayahan din na ibalik natin yung pasasalamat na yon mula sa ating mga puso. And it is not always material things and material blessings. Bakit? Sabi nga ng isang awitin, di ba? Persons are God's gift to us. That come all wrapped in kanta kasi to, no? Hindi ako marunong kumanta. Iko-quote ko na lang yung kanta. Persons are gifts of God to me. That come all wrapped so differently. Some so loosely, others so tightly, but wrappings are not the gifts. So hindi yung balot ang tunay na regalo. Ang regalo nga actually hindi yung nandun sa loob Ang tunay na regalo ay nagmumula dun sa giver. Kaya nga ngayon, ang inimbitahan natin ay isang doktora. Grabe, ano kinalaman ng doktor para sa pagbabalot, di ba? Pero malalaman natin ang kanyang buong kwento pag tayo ay sumubaybay at huwag kayong bibitiw. Alam niyo itong ating bisita ngayon ay isang doktora. Ang linya niya ay family medicine. At talagang ang haba ng panahon, ginugol niya para sa serbisyo sa abroad. At yung isang bansa na pinaglingkuran niya ay for 22 years. So, mako-consider mo na rin siyang isang OFW kasi ang habang panahon na inilagi niya sa abroad. Pero alam niyo ni-recognize siya noong year 2006, December 6, ng dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay ginawaran ng Presidential Award. Alam niyo yung award na yon ay ibinibigay lang every 2 years. At ang mga nominado doon ay around 150 nominees. At siya ay isa sa mga nagwagi. 5 kategorya yon. At ang kanyang recognition ay nagmula, ang tawag ay Banaag Award. Ibig sabihin, kakislap-kislap talaga yung kanyang kabutihang ginawa. At alam niyo yung kanyang sinimulan, yung Philippine Medical Center sa Dubai, ay hanggang ngayon ay operational kahit siya ay nag-retire na. At itong araw na ito, ikukwento niya sa atin kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan ay magbalot ng mga nirarap, pero kakaibang balot. Mamaya nyo na lang mapapakinggan, pero nakikita nyo dyan sa inyong larawan, kakaiba ang kanyang mga binabalot. Pero sa lahat, ano ang common? Lahat ay merong ngiti sa kanyang labi. Kaya nga tandaan natin, pag tayo'y nag-iisip ngayon ng mga ibabalot nating regalo, tandaan nyo that we can be more happier when we give and not only when we receive. So huwag kayong umalis, mabagal akong kumilos, pero kailangan ko nang kunin yung mga ipababalot ko. Walang iba kung hindi si Dr. Rosario Tigno. Palakpakan natin si Dr. Chari Tigno. Kwento, Rosario, ba't ka ba na-involve sa ganitong gawain? Ganito kasi nung meron event sa church na fundraising, so naisip namin yung mga kasama kong senior din na mag-fundraising through gift wrapping. Wow, kakaibang klase yun hindi caroling, gift Hindi. wrapping. Gift Pero wrapping. nakapag-raise kayo Kasi ng funds. doon namin ginawa sa Century Mall. Kasi taga roon ka, sister. Oo, doon ako sa Gramercy nakatira. So, yung isa kong kasama na taga-US, nagdadala siya ng mga gift wrap from the US. So, dinala niya dito, yun ang ginagamit namin. Mga ribbons, mga... Po siya naging fundraising. Kasi,
naglagay kami ng karatula na but we give wrap for a cause. Parang ganon. So, hindi namin sinasabi kung magkano, kung from their heart. Oh. So, yung iba, may nagbibigay ng 1,000, 500. So, natuwa kami. Paano, Dok, kung marami silang pinapabalot, okay lang yon? Oo, okay lang. Meron pa nga yung parang ganito kalaki yung electric fan na malaki, tapos yung mga appliances. Wow. So, saan nyo naman natutunan paano ka magbalot? Dati Nako. ka na bang magaling magbalot? Hindi ako magaling magbalot. Kasi, basta creative ka, balutin, okay na yon. Oh. So, sister, kahit anong shape, kaya mong balutin. Medyo. Kasi, alam ninyo, ang tema natin ngayong hapon ay gift wrapping with a smile. Bakit ba Oh. with a smile, no? Siyempre. Oh, kasi natatandaan ko, doktora, nung maliliit pa kami, pag magbabalutan na ng regalo, nakasimangot ako. Bakit? Kasi ako nung araw, wala pa naman yung dispenser na yan. Di ba? Oo nga, ang hirap. Di ba, gugupitin mo talaga yan isa-isa, nalalaman tuloy nila matanda na tayo, Dok, ano? Oo. Tapos, yung gift wrapper na yan, may specification pa yan. Ito, panlalaki, ito, pambabae. Oo, may color coding. May color coding. At natatandaan ko nun, pag wala sa loob mo, hindi kang ngingiti. Pero ngayon, sa bisita natin, laging nakangiti pagkat for a cause ang ginawa ninyo na Oo. pagbabalot ng regalo. At ang pinakamahalaga, hindi nila pinipresyohan. Kung hindi, taos galing sa puso ng mga Yeah. taong tumatangkilik sa kanila. So this year ba, doktora, gagawin nyo ba yan? Hindi na, kasi bawal. Bawal nga eh. Kaya hindi bale. Tutuloy pa rin nila doktora, pero kayo na ang kanyang audience. Oo. So, Doc, meron ka pa bang gustong i-remind sa kanila? Ano yung mga reminders bago tayo magbalot at i-demonstrate natin sa kanila? Kahit anong bagay na gusto mong ibigay sa mahal mo sa buhay, pwede mong balutin sa magandang wrapper, ganon. And then, parang labor of love ba? Wow. Palakpakan naman natin si doktora, ha? So, ang ganda, no? It's not about the amount, no? Yeah. Kung hindi, yung Not the nanggaling, price. kundi sa presyo, no? Yeah. Kasi maaring ang mahal-mahal nung gamit, pero hindi mo naman feel, hindi mo naman maramdaman kasi hindi galing sa puso. Kaya tayo naman ng mga tagatanggap, alam ko, naisip kayo naisip, ano kayo matatanggap natin, ano? Pero ikaw rin naman, mag-isip ka na magugustuhan rin kaya ng mga mahal mo sa buhay yung iyong ibabalot ngayong Pasko. So, sisimulan ko na, doktora. Okay. Kasi matcha-challenge si doktora sa mga gift items natin. So, Yan. sisimulan natin. Ganito lang yon. Talaga may distancing kami, ha? Kaya kayo, ingat-ingat kayo sa mall. Dito, Oo. nag-observe kami talaga ng physical distancing. So, ilalagay natin dito, ganyan. So, ang unang dito, sa sentro, para yung mga edging, hindi tabi-tabingi. Lagyan ng konting fold para, Alam mo, doktora, ang Maganda. uso nga ngayon dahil ecology friendly. oo. Parang yung minsan nga may natatanggap ako, newspaper, pero folded Oo, nicely. meron yung mga recyclable materials. Yes. So, pangkaraniwan ngayon, uso ang mga gift check, uso ang mga Ay, oo. voucher. Ano na? Mga GC. Hindi na kailangang, Pero syempre, Dok, iba pa rin yung meron kang binubuksang regalo pagdating ng Pasko, di ba? oo naman. Kasi yung bibiling mong item, kaya mo naman talaga bilhin. Pero bakit ba merong mga surprise element pagka nakabalot talaga siya, tapos iisa-isahin mong bubuksan, part of the tradition. Problema, doktora, yung iba hindi naman kasama yung kahon. Oo So, yun nga. ang ipakita mo sa amin mamaya. Oo. Paano na kaya pagka walang kahon? Yun nga. Yan. So, may dalawang item po tayo dito habang tinatapos si doktora yung kanyang binabalot. Pangkaraniwan kasi ay mga damit ang nilirigalo. Pero hindi rin lahat ay may kasamang karton. Tapos, napakita ko na rin sa inyo yung pinaka mahihirapang magbalot si doktora. Yung chicken lang sa kanya yung may dekahon. Ito, Oo, kasi iaakma mo lang yung
Yung Ito ito number. napakaganda. Ewan ko kung sino makakatanggap ng aking regalong ito. So, tignan nyo, merong star. Bethlehem star. So, maganda siya. Yan. Ito ay galing talaga ng Holy Land, galing sa Bethlehem. So, nakikita ninyo na galing sa olive wood. Tapos, meron pa siyang sound effects, no? Silent night actually ang tunog. So, ini-imagine ko habang tinititigan ko to, kung paano to ibabalot para sa atin ni Doktora Rosario Tigno. O, di ba? Pero amazing ang kwento kanina ni Doktora na imagine, yung simpleng bagay na pagbabalot ng regalo ay nakatulong. Sister, anong parokya ba ang natulungan nitong inyong fundraising project ng mga friends ninyo? Ano, yung St. Peter and Paul Parish Yan. So, Church ang Paris under kay Christian- Monsignor Gerardo Santos. Yan. So, batiin natin ang mga taga-SPP. Kumustahin natin si Monsignor Jerry. Ayan. So, may Ayan, finished ganon. product na tayo. Kahit naman. Tapos nilalagyan na lang ng ribbon Ng different dito, ribbon. tapos Sige, ganon. Doc. So, Ganon gusto ko lang. nang malaman. Di ba gusto niyo na rin itong makita? Kasi ito talaga ang tunay na diwa ng Oo. Pasko. Yan, ang maganda yan. pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Oh, So, yes. tignan niyo ho yung choice ni Doktora, ha? Dahil si Jesus na ang babalutin niya, gold Ito, talaga ang pinili ni Doc. So, ano po bang rule natin? Wala po itong kahon. Ano? Posible ba itong mabalot? Sister? Yeah. Ano na lang, ganito, gagawin natin parang bag, small bag na Oh, ganon. parang Papasok supot. natin. Parang Oo, supot. parang ganon. Ayan. So, tignan natin. Gusto ko itong matutunan. Kasi pag nabalot yan ni Doktora, madali na lang to para sa ating lahat. Kasi yun yung mas difficult na balutin. Pag-usapan natin yung mga different items na ating iniririgalo. So, nagsimula tayo dun sa nakakahon, di ba? Bakit nga ba nakakahon? Kasi, nagsisimula ang isang regalo, empty muna yung kahon. At palagay ko, yan po ang naging diwa nitong ating Kapaskuhan. Di ba, sister? Nagsisimbang gabi ka ba? Oo. Ayan. Pero live streaming na lang ngayon. Yan ang kakaiba, no? So, Oo. habang hinihintay natin ang Kapaskuhan, we feel so empty. Kasi sabi natin, naku, dati nandun yung excitement na madaling araw, babangon ka. Sister, dati, ang Century Mall, may simbang gabi masses kayo? Oo. Anong oras po? 7. Gabi. As in, gabi talaga. So, parang anticipated simbang gabi po, ano? Oo. Magsisimula kami ng 15. Oo. So, ayan, ngayon ay December 14. Normally, bukas pala, simula na sila. Pero dahil pandemya, wala nga. So, tulad ng kinukwento ko sa inyo, pag tayo ay nagbabalot ng regalo, nagsisimulang empty. At nag-fill up na lang yan dahil dun sa mahalagang elementong ilalagay mo. Ganon din naman ngayong Kapaskuhan, itong Advent, nag-empty rin tayo ng sarili natin, getting ready. Tinatanggal natin yung mga cobwebs para maging handa na maging sabsaba ng ating mga puso ng ating Panginoong Heso. Ano naman ginagawa mo, sister, sa mga regalo na meron ka na? Kunyari, natanggap mo, doble-doble na, may ganyan ka na. Pwede mo ba i-share? Sabihin ng mga tao, naku, Pagka doble-doble na, di itabi mo. Tapos pagka di i-recycle na lang ulit. tama. Kasi hindi man maiwasan na paminsan-minsan doble-doble yung mga meron na tayo. Pero ang mahalaga nga, kahit meron ka na nun, ay yung thought ng tao na nagbigay at nag-offer sa'yo. Pero ako Oo. naman, sa mga ganung pagkakataon, sometimes, nangyayari yan na lahat nabigyan, ikaw hindi. Ang maganda kong pananaw dyan, pagdating sa regalo ay magpasalamat ka kahit hindi ka nakatanggap. Ang masaya kasi, ikaw ay nakapagbigay din ng iyong regalo sa iyong kapwa. Tama ba, Doc? Oo Diba, naman. no? It's not just It's about better the to receiving. give than to receive. Wow. Akala nyo, lumang kasabihan yan, pero totoo yan. Ibig sabihin, may pambigay ka. Kaya sige, bigay ng bigay. Kaya itong panahon ng pandemya, kahit napakasimple lang. Kita nyo ha, kinukwento-kwentuhan lang tayo ni Doc, pero natapos na niyang balutin ang ating munting Belen. Yan. Munti yung Belen natin, pero it is made of olive tree. Akala ko, Doc, walang pag-asa yung Belen kung paano Iniisip ko, paano bibili ng kahon?
Kasi alam niyo naman, may mga commercially prepared na kahon, pero depende yung size kasi niya, di ba, Doc? Oo. Madali yung mga karton para sa mga damit, pero yung karton para dun sa ganong klase ng size at sa ganong klase ng shape ay medyo mahirap-hirap. Pagka hindi naman niya alam na yung Ayun. laman pa sa loob. Parang ganito yung ginagawa namin. Basta parang maano lang, parang bag na ganyan. Tapos nilalagyan na namin Mga ribbon. ng ribbon. Ayan. So maraming salamat. So kaya pa ba natin? One more. So Doc, kaya pa ba? So ito yung last item natin. Oo naman. Bakit So, ganun hindi? kasi mas maraming t-shirts talaga. Oo. Talagang pagpasko, kapaskuhan, kasi ito ay of all seasons, hindi ba? Oo. Bata, matanda, mataba, payat, lahat ay ginagamit ito. So, ikaw na pong bahala, paano nyo ba isi-shape yan? Ito naman, kung meron kang cardboard para at least, di ba, maging matigas. Or, pwede rin ng parang ano din, parang bag kasi, ganun na lang din, di ba? So, kahawig O, po pwede nito rin, dun sa ating pwede rin bibig. ganon. Tapos, kung may cardboard ka na ano, parang ganito, ano mo, Ipapasok para sa patigas, ayan, di ba? So, Magiging pwede na firm rin. siya. Oo. Opo. ano, pag ganyan. Tapos yung mga small items, parang bag na maliliit, gano'n. Tapos nagagawa kami ng Sa ribbon. pagbabalot natin ng mga regalo, ang malaking factor po dito is not the material item. Oo nga. Kaya mapapansin ninyo, kahit hindi perfect yung pagkakabalot, Oo. it doesn't matter. But it is truly dependent on the disposition of the person. Tama ba, Doc? Oo naman. So, meron ka bang mga words of wisdom para sa ating mga nagkakaedad na mga audience? Ay, Kasi nako. itong panahon ng pandemya, may mga reflections ka ba? May realizations ka ba, Doc? Mga kasama kong mga ka-seniors, huwag tayong ma-depress, huwag tayong mag-alala. Marami tayong magagawa pa. Kaya natin. Wow, talagang kaya. Kaya. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Paano yan, Doc? Hindi mo nagagawa yung mga dati mong ginagawa? Nagme-medical mission. Ako ngayon, busy ako dun sa Feeding the Hungry, yung kay Agape ni Monsi. Oh. So, Pwede mo ba ikwento sa amin? Sino mga pinakakain lahat ninyo? ng mga friends ko abroad, naghingi ako ng donation, and then mag-order kami ng pack lunch, yung 50 pesos per pack, na 2 ng ulam, tsaka 1 kanin. So, pag nakaipon na ako ng 5,000 pesos, that is already, we can feed 100 kasi 50 pesos per pack. So, 100 persons. So, basta pag may 5,000 ka na, 100 100 persons ang mapapakain. Saan ho nyo nakukuha yung mga taong pinakakain ninyo? Dinidistribute po namin sa barangay Poblacion, Valenzuela, tsaka Olympia. Kasi ang Paris church namin is composed of 3 barangays po. So, the poorest of the poor, yun po, talagang yung meron kaming nakatoka ng mga yapak, yung mga organizations under the church, sila po nagdi-distribute dun sa talagang kailangan. Hindi yung mga tao ang pupunta sa church. Hindi po. So, ang simbahan, ang Yes. pumupunta dun We go- sa mga taong nagugutom. Yes. So, nahihiya naman ako, Doktora, kasi itong panahon natin ng Kapaskuhan, hindi pa Pasko, talaga naman busog na ang mga tao, hindi ba? Every day. Nag-start po ito September 15. Oh, nagsimula na kayo. Until today. Yeah, every day. Oh, every single day. Every single day. Yung kumakain mo't pinakakain ninyo ay pare-parehong tao? Hindi. Iba-iba. Mga street dwellers, yung mga nasa sementeryo. Yun. So nakakagulat ho sa ating mga viewers dito. Nagugulat lang ako na sa poblasyon pala ay maraming mahirap. Marami din pala, kahit sabihin natin Makati is the richest city in the Philippines, pero marami po tayong mahirap dito sa may mga So kalaya. Doc, pagka nagpapakain kayo at araw-araw, ano yan? Breakfast, lunch, and dinner? Lunch. Lunch. Oo. Para maitawid Minsan talaga meron yung din buong dinner. araw. Oo. Kasi
outpouring ang donations to the church. Talaga, believe ka, divine providence. Kasi nagugulat talaga kami eh. So, Ako Doc- nga lang, from Australia, from Vienna, from the US, from Dubai, na second home ko doon, 22 years ako sa Dubai eh. So, I have my clinic in Dubai for So, that. doktora, masasabi mo ba kung tumira ka pala sa Dubai? Yes. Nag-clinic ka pala doon. Yeah. Mas marami ba silang mahirap o tayo talaga yung mas maraming mahirap? Parang dito. Dito talaga. Oo. Kaya nga sabi nila, third world tayo eh. Yeah, no? Pero yun talaga. naman ho, ang kagandahan, sabi nyo, walang patid ang mga tumutulong, Yes. nagpapadala sa atin. Oo. Sino po ang nagluluto niyan? Kung araw-araw ay 50 Mayroong caterer person. na ano namin dito na yun nga, nagbibigay lang ng 50 pesos per Oh. pack. Kasi hindi naman, kung tutuusin, hindi yun ang price, di ba? Kasi Opo, dalawang totoo. ulam na eh. Totoo. Magkano na yung kanin? Magkano, kung kakain ka sa restaurant, So, Doc, 100, kulang eh. nakakalungkot kasi, no, Christmas season na. Pero masasabi mo ba na mas maraming nagutom nitong pandemya? Ay, lalo na after the typhoon. After the typhoon Grabe, talaga. sobra. Nag-triple po yung ano. Saan ka nawala. naman, Doc, kumukuha ng energy mo? Kasi di ba kung makikita mo talaga na araw-araw, merong 100 people na pinakakain kayo, na ibig sabihin nakapanlulumong isipin na sila ay mga taong nagugutom. Hindi ba humihina din ang loob mo sa mga nangyayari na yan? Hindi, kasi pagka nakita mong yung tao, may ngiti na pag tinatanggap niya yung box na may laman na pagkain. Lalo na yung mga bata, syempre, no, walang kinain ng gabi, tapos yun, ngingiti lang sila. Yung para bang ano ka na, parang nabusog ka na rin. Nabusog Yun na ang- rin. Oo. Naku, maraming salamat, Doktora, ha? Ikaw ay talagang hulog ng langit sa amin sapagkat una, ang natutunan na ating mga viewers, kahit may edad na at nagkakaedad na, ang karamihan sa atin, kaya pa rin. Maraming may magagawa. Yes. At pangalawa, sa ating pagbabalot ng regalo, it doesn't matter kung hindi perfect yung pagkakabalot. Yeah. Ang mahalaga, nandun yung kalooban mo na may binabalot kang isang bagay para sa iyong minamahal. At ang pinakamaganda dito sa huling part natin, ang box pala na binabalot niya ay hindi yung binabalot ng gift wrapping. Kung hindi, food boxes. Kasi pinakakain niya ang mga mararaming nagugutom. At ito ay gawain niya hindi lang sa araw ng Kapaskuhan. Kasi madalas, Doc, no, pag December, dami-dami nagpapakain. Pero napansin ninyo, year-round nila itong ginagawa at tanghalian kasi yun yung parang gitna ng buong maghapon eh. Oo. Pag naka-lunch ka, kahit di ka na nag-almusal kanina, maitatawid mo Tatawid na. na, oo. At ang isang maganda ring sinasabi niya, hindi niya to ginagawa ng nag-iisa. Ay, May naku, mga taong grupo. sumusuporta. Ang Kaya dami. mga kapatid ko, ngayong malapit na ang simbang gabi, siguro araw-arawin natin ang ating pagninilay habang nagbabalot ka ng isang mamahaling item, sana maalala mo rin on the side, wala mang matanggap ang mga ibang kapatid natin na gift items na kailangan balutin ng mga gift wrappers na ito, ano kaya yung magandang maihahandog natin sa ating mga kapuspalad na mga kapatid. So, Doktora, any message or would you like to lead us in prayer? Yeah, let's pray. And I hope may natutunan kayo sa pag-gift wrap, kahit na simpleng-simple lang ang nalalaman ko po. Sana, yung mga mahal nyo sa buhay, mayroon kayong may pamigay. At syempre, lalo ngayon, pandemic, grabe. Maganda yung sinabi niya na yun na sana may maibigay pa rin tayo sa ating mga Yeah. mahal sa buhay. So kahit empty ang bulsa, pero puno ang puso, may kaya pa rin tayong ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Samahan niyo kami, tayo'y mananalangin at tayo ay pamumunuan o pangungunahan ni Doktora Rosario Tigno. Okay. Dear Lord, I am tired. I sit here surrounded by ribbons and paper, gifts and tags, and I struggle to feel the spirit of giving. I can barely remember which gift is for home, and at moments it all seems so far from your birth.
Help me to take this moment to think of the many gifts you have given to me, the many ways your grace has blessed my life. Help me to remember that each gift is a tiny mirror of the generosity I see so clearly in your life and in the many ways you shower me with such lavish and undeserved love. Let me sit here for just a moment and feel that joy in my heart. Thank you, amen. Amen. So maraming salamat. Let us praise the Lord. So napakabuti po ng Diyos sa biyaya sa atin ni Dr. Rosario Tigno. So akala lang natin, gift wrapping is about things, material items. Pero ang pinakamaganda pong ibabalot ng ating mga ngiti ay ang pagmamahal na meron tayo mula sa ating puso patungo sa ating kapwa-tao. At ang kapwa-tao natin ay hindi lang ang mga mahal natin sa buhay. Kahit sinong tao na nasa paligid natin ay ating kapwa at higit sa lahat ang mga nangangailangan. Yeah, the poorest of the The poor. poorest of the poor. Thank you very much, Yeah. Dr. Rosario. At Okay. gusto ko rin na ipagpasalamat through our show na yung mga taong nagbibigay sa'yo, no? Ayan. Para maging posible. Gusto mo ba silang batiin? Baka Yes. napapanood ka nila. Yeah, kung sakali man mapanood niyo po itong episode na ito, nagpapasalamat ako sa mga friends ko sa ibang bansa na tumutulong sa akin sa pagpapakain dun sa Agape program namin. Maraming salamat. Kahit dito sa Pilipinas, ang dami yung mga kasama ko sa medical missions, yung mga kasama ko sa condo corporation, yung mga friends ko talaga. They are willing to give a slice of their blessings Amen. for the Lord. Amen. So maraming salamat. So abangan ho ninyo, another episode tayo sa darating na Lunes. Yan ay December 21 na. So sa Lunes naman, patatamisin naman namin ang inyong mga tahanan. Tingnan ko kung paano natin ibalot ang Christmas joys and sweetness. So abangan po natin at isang lalaki naman ang ating bisita sa darating na December 21. Walang iba kung hindi si Mr. Matt De Los Santos. The Christmas joys and sweetness. Maraming salamat. We'll see you again next Monday. 20% ang programang Puno ng Puso para sa inyo. Bye!